Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat at majority na tayong andito. At before tayo mag-start ay mag-opening prayer muna tayo at si Kuya Albert ang ating mag-opening prayer. Ano siya? Nagtuturo ako. Kuya Albert, ilid niyo po kami kuya sa prayer. Yes, yeah. Let's pray. Father God, we thank you, Lord God, for this afternoon. Thank you, Lord God, for gathering us. And we are um, thankful, Lord God, for this time, Lord God, to know some of the details, Lord God, of the upcoming divine encounter. We know, Lord God, that you have something in store for us today. Thank you, Lord God, for speaking to us and lead the way, Lord God. Be the center of this conversation, Lord God. This we pray and ask in Jesus' name. Amen. Amen. Wala ako, hinahanap ko yung mga icon. Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. So, i-share ko lang yung ating magiging schedule sa May 17. Para meron po tayong idea kung ano nga po ang expectation natin. So, we suggest ay i-book po natin the whole day kasi medyo gabi na po siyang matapos. Mm. Nakikita niyo po yung aking di ba may kape? May kape ako. Thank you. Kita niyo po yung screen ko po? Yes, te. Ayan, thank you po. So, ang atin pong registration ay 7 ng morning, 7:45 to 8:15. Registration and assembly. Hindi naman ganun kabongga yung registration. Kilala naman na natin yung isa't isa. Pero we still put a name kasi mayroon po tayong mga guests from Red Deer at saka Edmonton. Meron tayong 15 minutes lang po na praise and worship. At magdi-discuss po tayo ng house rules. Kumakita. Ayan. So ito po yung mga topic natin. Meron tayong mga topic actually na ano tawag doon niya na meron tayong mga lessons na dapat lessons before the proper divine at saka may mga lessons pa tayo na after divine. Kasi usually talaga itong divine encounter is a 2-day whole day. Sa Philippines ginagawa po namin itong 2 days whole ano ba ito? 2 araw, no? O kaya isa't kalahating araw. So ginagawa talaga namin itong divine encounter on a parang retreat mode, parang ganon, na you go into a place, ganon pero dito syempre we have we have our church, it can enough to accommodate all of us. Tapos syempre yung medyo tight yung mga schedules din natin dito, no? Kaya iba-iba ang setting. So, dito sa Canada, mostly ginagawa natin ito ng whole day Saturday. Tapos may mga teachings, may mga lessons tayo na tinuturo siya pre at saka post. So actually ngayon, meron talaga isang importanteng topic na i-discuss natin before Saturday. So isisingit ko po ngayon after nito. Saglit lang din po yun, hindi naman matagal. Um, Ito kasi importante ho yun para mag-grasp po natin yung ating whole day Saturday. Ano ba yung ating i-ready? So, ang ating topic for that whole Saturday ay ito nga po. Una is why some are not touched. Si Nana Edna ang magturo. When opportunity knocks, sige Ate Friendly. Pero nag-uusap po sila ni Kuya Remark, baka magpalit sila ng magturo kasi may work po si Kuya Remar at naghanap nga po si Kuya Remar ng mag-ano sa kanya, mag-cover. But if ever na walang makapag-cover sa kanya ay pagkatapos niya magturo ay mag-i-exit na po si Kuya. So,
Kasi ang pasok niya daw po ay 10:30 ng umaga. So he will update us pag makahanap po siya. But he really would love to come sana. After that, may konting break tayo. Meron tayong next na lesson ay si Kuya Randy. And then we have lunch. After ng lunch, ito yung medyo mas marami talaga tayong mga teachings. May mga group may mga group na tayo yung with your facilitator. So, bawat isa po sa atin ay meron tayong mayroon tayong facilitator. 1:1 po tayo. Pero I believe sa lalaki, kapag hindi makapunta si Kuya Remar, merong isang lalaki na merong isang facilitator na lalaki na dalawa yung kanyang ifa-facilitate na men. So, after lunch, meron tayo ang next na topic natin ay si Kuya Albert ang magturo, The Father Heart of God. Napakaganda po na topic na to. After ng The Father Heart of God, meron tayong ang sinabi niya, small group ministration. Ibig sabihin, ginawang small group kasi yung mga ibang areas na facilitation, minsan dalawa, tatlo eh. So tayo dito ay, praise God na merong available tayo na one-on-one. So, ikaw tsaka kayo na na ang tawag sa atin camper diyan eh. So kayo na camper at tsaka yung facilitator ay bibigyan natin kayo ng nakalagay nga 30 minutes, no? Minsan after that, it could be a group depende sa leading ng Holy Spirit. Tapos the allotment for that is 30 minutes. After that, may konting break again. Then after that ay appointment with Abba Father, sa Ate Daisy po ang magturo. Next is honoring God through your body. So if ever sa Ate Friendly ang magturo nito. After that, merong another 20 minutes facilitation. Small group discussion. Then another break. Kasi nilagyan natin ng break in between kasi minsan humahaba eh. Minsan ni kulang, kailangan may konting follow-up. Depende kung grabe yung mga wounds, no, na natatouched, ay medyo nag-expand ng konti. Kaya dinagdagan natin ng break. Tapos after noon ay healing of the heart. Ako po yung teacher. At may another ulit ministration ulit yan with the facilitator, then break ulit. Next is the transforming the curse into blessing. Ang teacher po natin dito ay si Ate Ira. Pastora po siya ng Yellowknife at saka Red Deer. At may kasama po siyang 4 na male na facilitator. Tapos after nito ay may another break po tayo. Not break, group facilitation ulit. Then next na po ay si Nanay Edna. And then after noon, receiving of the Holy Spirit po. Ayun. Tapos na po. So after nito, hindi tayo natatapos. Meron tayong another 4 lessons na izo-zoom na lang natin or maybe we can do 2 of the Sunday after ng the following Sunday siguro, or we will see, baka mag-break tayo ulit and then the next Sunday. So kung May 17 yung ating so tingnan natin kung available ang lahat ng May 24. Pero other than that, we can also do Zoom. Kasi naman siya eh, okay rin naman siya na i-zoom kasi yung mga ibang sa mga church natin na iba ay like sa Edmonton at saka sa Red Deer, minsan zino-zoom nila yon. But if after Sunday wala namang lakad din, we can also do a quick one, maybe an hour ulit. Ayun po. At so, may question po ba kayo? Meron pong may question. Stop Ate, sharing. Apa. tanong ko lang po, yung CMA practice po is mamumove po? Yes po ate, gagawin po Okay po. nating Thank you po. Wednesday. Ay, depende na po sa inyo kung sino yung mga member ng mga CMA. Kung anong schedule niyo pong pag-usapan. Okay po. Okay po. Ay, kayo po, sino po ang leader noon? Sino Ate Malen ata po? Ate Malen, RA, at saka si Ate Daisy. Kuya Albert. Ate, si Ate Steph daw po, sabi po ni Ate Daisy. Kasi magtuturo po si Ate Daisy, so si Ate Steph po ulit. Ate, para sa Sunday service po. Oo nga ate, si Ate Steph po, tsaka ako. Sabi po ni Ate Daisy kanina. Ay, hindi po. Si Ate Steph para doon sa, po ate, sa Divine Encounter sa Saturday.
Pero sa Ah, Sunday, ang understanding ko po kay Ate Daisy, ate, is si Ate Step daw po ang kasama kong mag-song lead sa Sunday. ah, Kasi busy po siya, kasi magtuturo po siya ng Divine Encounter, so mag-aaral pa daw po siya. Yun po ang ah, sabi niya sa akin. sige, di balik, clarify na lang natin sa kanya. Apo. Apo, Thank you ate. po, ate. Sige Sige po. po. Sige po. Kuya Albert, may sasabihin po kayo, kuya? Yung lunch saka dinner po na Sabado. Ay, i-order, yun ang hindi natin napag-usapan. Sana natin i-order. Iba naman ang mag-usap niyan, tayo na lang. Ate Steph, kaya po ba ni Kuya Jubel? Sorry po, ano po, sorry na, ano po. Ay, te? Hello, dito. Sorry. Ano po yung question? Yung pagkain po kaya, sorry po, Dito. akala ko, hindi ko nakakalain, nakalimutan ko yung pagkain. Okay po ba si Kuya Jubel magluto po? Opo, opo, Ay, opo. sige, pag-usapan na lang natin Okay yung po. ulam. Apa, sige pa. Thank you. Opo, opo. Thank you Praise po. God. Thank you. Okay, okay po. Amen. So, ano pa pong question? Para mag-start tayo ng saglit lang doon sa first lesson natin. Ito'y importante, sabi ni Nanay Edna, na maituro daw po ito bago sa Saturday. Pasensya na po, ano. Ay, sino po yon? iPhone. Hindi po namin narinig masyado. Hello po. Okay na po ba? Ay, anyway, kung may question po kayo, ay pwede naman mag-ano na lang, tanong na lang later. Sige po, pasensya na again kasi dati kasi yung mga divine namin ay nagjo-join kami sa Edmonton tsaka sa Red Deer. So hindi po talaga ako nagli-lead. Ngayon po actually first time, it's been a while na hindi kami yung kami-kami lang ang Calgary. So first time in a long time na naggawa po ang Calgary ngayon po. So praise the Lord. Excited din po kami. Kuya, may sasabihin kayo, Kuya Albert? Ay, okay. Sige po, mag-share na po ako sa ating topic. Kasi alam ko, Mother's Day ngayon, yung mga iba ay maraming may pupuntahan pa. I'm sorry. Nakikita niyo po yung screen ko? Yes, sir. Ay, salamat po. Ayan. Praise the Lord. So, ang atin pong unang topic ho ay acknowledging our need. Ito po daw yung importante bago po tayo mag-divine sa Saturday po. So yung katulad ng picture na yan, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tapos, tinanong ni David, Jesus, what do you want me to do for you? So, sa mundo, ang view ng world, sabi nila, kapag you should not admit that you have a need. Diba? Ito yung view ng mundo. That you have a problem, that you have a weaknesses, and that you have a struggles. Tapos, because when you admit, your faith is weak. And then, sabi nila, you're not a mature Christian. Sabi ng iba. At God will not bless you and Jesus is not in you. Yun yung mga karamihan ng mga iba na parang common ba? Ako may nagkwento nga sa akin na sabi niya, dapat bilang isang Kristiyano, sabi niya, dapat huwag niyong ipakita na meron kayong kahinaan kasi sabi niya, para daw yung dapat sarilinin niyo na lang, mga ganun, Alright. So, minsan wag daw nating i-acknowledge na tayo, yung mga weaknesses. So, yun yung view ng iba. 'Di ba? Ano nga ba ang view natin ang nais ng ni God dito sa atin? So, sabi ang acknowledging
our needs is the very key to experience the healing of Jesus. Amen? Napakailangan naman ating kasi pag hindi natin na-acknowledge yung need natin of healing from the Lord, pride din yun, no? Pride din yun. Kaya praise God po na bawat isa sa atin dito ay we said yes and we're so excited. Inano natin itong journey na itong ng Gia for this divine encounter. Alam ko lahat naman tayo ay very busy, marami tayong mga plans, and yet yung heart na lang itself to say yes, to be part of this sa SOW, the start is divine encounter, is truly na yung something already has been yung bandage has been broken. Amen. Okay, so ito yung ating condition ng heart, no? So kailangan natin ng affection. Hindi ko kayo makita eh. Sorry naman. So kailangan natin ng attention, no? Ito yung needs ng heart natin. Affirmation, affection, hindi lang mga nanay kasi Mother's Day, di ba? Kailangan lahat tayo, no? Bawat isa sa atin ay we need this. Hindi ko nababasa yung isa. Ano nga ba yan? Hindi mabasa sa screen ko eh. Nababasa niyo po ba dyan? Endurance. Endurance. Salamat po. Ano yan? Confidence. Self-esteem. So, pagbuuin mo yan yung ating mga, yan, para nakapuzzle, At ano ba talaga ang totoong nangyari? What actually happened? So, merong hindi buo. Kita nyo? May mga, may mga emptiness, yung black na yan, empty yan. Yan ang ating, may mga abuse, no? May mga abuse tayong experience. Aside doon sa mga kakulangan ng affirmation, affection, attention, ay meron pa ding nangyaring abuse. At itong mga black na yan na stuff, yan yung unmet needs natin. At if there's an unmet needs, meron po tayong mga ginagawang coping mechanisms. Katulad ng anyway, lahat naman tayo adult. Yung iba dito adult, yung iba mga bata dito, no? Pasensya ka na. Pero sometimes they will also understand this later on. Yung ibang tao, yung coping mechanisms nila ay hinahanap nila through sex. Yung iba naman pagkain. Arwe, sabay agoy. Pero totoo ito. Kaya ako siguro lumaki din ng ganito. Kasi minsan, pag stress ako, ay talagang stress eater din ako. At materialism, shopping, talagang nako-comfort sila doon sa mall, nako-comfort sila sa shopping, ganyan. Yung iba naman, coping mechanisms is addictions. There are a lot of forms ng addiction. Isa dyan is yung cellphone, actually being in the cellphone all the time na is also an addiction. Relationship, no? Yung kailangan always my boyfriend, always my girlfriend. So, yun yung mga coping mechanisms ng iba. At trabaho, work. Always workaholic. Aroy, parang dami, di ba? Parang, ouch. Ayan, minsan ganun ako. Yun. At ano pa ba? Ministry. Di ba, akala natin, uy, okay ako, safe ako, nasa ministry ako, pero baka coping mechanism lang natin yung ministry talaga. May mga nag-leave the group. Paano ko nag-leave? Naka-exit. Paano ko kaya sila ma-add ulit? Kasi nagtuturo ako. Sandali lang ha. Hold muna tayo. I-assign ko muna si Kuya Albert na isa sa mga taga-add if ever ako. May gustong bumalik. Sandali lang po. Ate Steph, gawin din kitang isang na co-host if ever. Pag may nawala, gustong bumalik. Ayan. Okay na Sige, po. Pate. Ayan.
Okay po ba? Malinaw po ba ang aking ano, aking sound? Share na po ako. So, ay, bumalik naman siya. Ayan. Ay, yung mga coping mechanisms. Ministry, di ba, ang huli natin? At dahil itong mga ito ay ano yung iba na experience natin, no, it brings may mga shame, no, o pwede ring may shame tayo, kaya itong mga coping mechanisms natin ay doon natin inaano, doon tayo, no, kasi meron tayong shame, meron tayong gustong takpan. Ano pong nakikita nyo? Dahon? Dahon ba? Leaves? Punit na daw. Punit na, punit na leaves. Ayan. Basahin po natin. Pwede pong mag-volunteer magbasa. Sino pong gusto mag-volunteer? Sister Gina ka. Hindi na. Genesis 3:6-7. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Thank you, ate. So, what did they sew? They sewed fig leaves, no? Yun nga, yung leaves, yung pinakita natin kanina. And they made themselves covering, kinover nila yung fig leaves sa kanila. Ano bang nangyari kay Eva at saka kay Eve at saka kay Adam? Doon sa disobedience nila, di ba, na-realize nila na naked pala sila. And then they put something to cover them, yung fig leaves na yun. Anong significant ito? Pakibasa nga po kasi parang putol sa ano ko pasensya na. Pakibasa nga Ate Malen, pwede pong pakibasa. Ito, putol, parang putol sa akin. Sino pong nakikita niyo ba yung buo na slide? Sige po, basahin ko po, sorry. Our fig leaves can be go in either directions and somewhere in between passive and apathetic or aggressive and hardened. Ayan, so, but no matter how creative we might be in our fig making or fig wearing, they are still fig leaves and can't really protect our hearts. O, di ba, ang galing ng gumawa ng coat made of fig trees, fig leaves. Gumawa ng blanket at saka sapatos. So the false self. It shows our inclination to hide from God and other people. Our false self that we show to others because we believe that this is more acceptable. So acknowledging our needs is a key to receiving healing. Kaya sa Saturday, para po yung mga iba kasi, may mga kasi I've been attending this kind of divine encounter for like before we call it Conqueror's Camp. Now we change yung name na nga ng divine encounter. So may mga iba na hindi talaga makareceive ng healing. They have to attend many times, but they really wanted to have a healing. Sometimes it's really hard to connect. And it is really very important that we acknowledge our needs of healing
para ma-receive po natin yung healing ng Panginoon. Katulad ng Samaritan woman, Jesus and the Samaritan woman, alam po natin yung story niya po, di ba? So our needs and weaknesses, instead a hindrance to Jesus is a way to draw us near to Him. Amen. Alam ko lahat po sa atin ay meron tayong mga needs, may mga weaknesses tayo. So ito po ang gagamitin ng Panginoon at gamitin din natin na mas mag-draw near tayo sa ating Panginoon. Di ba si Paul, one of the example ay si Paul nga, meron siyang thorn of the flesh nga, di ba? Hiningi actually niya yun kay Jesus na kunin sa kanya. We don't know, walang ng scholar kung ano nga yung thorn of the flesh na yun. Pero hindi nga, di ba, hindi kinuha. Pero dahil doon, nakita, yun yung si Paul ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya siya ang gumawa ng verse na yun. So we pray na yung mga needs at saka weaknesses natin ay it will lead us, it will make us draw near to our Lord Jesus. At si Jesus po ay He wants to visit yung darkest at saka messy and weak part of our lives. Nais niya, He wanted to meet us in that part of our life, and how far and how willing we are. Huwag po tayong mahiya. Share po natin sa facilitators natin. Kasi gusto kong i-visit ni Lord. Alam ko, very painful, no? Yung may mga area sa buhay natin na ayaw na nating pag-usapan, no? Parang gusto mo kalimutan na yun. Wala na yun. Okay lang yun. Parang huwag nating i-cover. If the Lord wants to visit you on that very darkest moment of your life, of that very messy and weak part of your life, He wanted you to meet in that part of your life. If we are willing. Amen. Willing po ba tayo, mga ate and kuya? So anong sabi ni Lord? Ano ba? What do you want me to do for you? Amen. So we can do either of three things. Deny our needfulness, run away from God and others, or admit that we are creatures of need and we deeply need Him and others because we can't manage things on our own. So kahit matagal ka ng Kristiyano, kung may mga parts sa'yo na may mga parts sa atin, kasi kasama ako doon, na may mga weaknesses, no? May mga area sa buhay natin na we deeply need God. Lord, hindi ko kaya ito. Lord, tulungan mo ako. May area sa buhay ko na I really have to ask God, Lord, hirap akong mag-focus, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Diba? Sa sobrang dami ng care, sa sobrang busy na talaga sa buhay. Minsan, I need to be in a moment. This morning, it's a very wonderful, if you have experienced na yung presence ni God this morning, it's a very wonderful presence of God na minister po tayong lahat. I believe na minister kayo, na minister po ako, and praise the Lord, no? Sa healing ng Panginoon. Kaya let's admit yung natin, yung need natin sa Panginoon. Yun na po pala yung huli. So balikan po natin yung part ng full self. Balikan ko lang saglit, sa summarize ko. Ang tao, bawat isa sa atin ay kailangan ng attention, kailangan ng affirmation, affection, endurance yung isa, coincidence, self-esteem. At yun ang parang nagbubuo sa ating pagkatao, no po. Pero ang condition talaga ng actual na nangyayari, marami tayong emptiness.
May abuse. Naka-experience tayo mga abuse. May mga unmet needs tayo. Mga ba? Oh. Yun yung mga coping mechanisms natin. Food, addictions, relationship, work, ministry. Nung younger days ako, nung hindi pa ako, Christian na ako noon, bagong Kristiyano pa ako, yung aking coping mechanism ang dami, no? Kasi from a broken family ako eh. So I was looking for attention. I was looking for love. I was looking for affirmation. Kaya, ano ako noon, younger days ko to Hindi ako yung hindi mga dating lang naman pero hindi ako nawala ng boyfriend. Kasi pakiramdam ko pag wala akong boyfriend, parang kulang ako. So talagang mula nung nagdalaga ako, talagang palagi ko may boyfriend until I received the Lord Jesus Christ. Nasa kanya ang fullness ng buhay. Po. Kailangan ko kasi pala, maraming nagsasabi na, ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo, mga ganun, diba? Coping mechanisms yun eh. Kahit sa amin ngayon, matanda na kami, ministry. Pwede rin, no, na maging coping mechanism natin ang ministry. Food, pagkain. I admit, no, pag stress ako, food eater po ako. Kaya, yun. May mga weaknesses din tayo. I struggle with din sa cellphone. Minsan lalo na tayo ngayon, 'di ba? Yung mga reels kasi nakakatuwa nga naman. Kasi naghanap ka no? Naghanap ka eh. Kasi ako nare-review ako ng Holy Spirit noon. Work. Example, kung mas gusto mo na lang mag-work kasi hindi, parang gulo-gulo. Di ba may mga ganon, ang gulo-gulo sa bahay, mag-work na lang ako ng mag-work. Mga ganon. Ayoko nang umuwi. Pag uwi ako, gusto ko pag uwi ko matulog na lang ako. Mga ganon, no? Coping mechanisms po. Mga shame sa buhay natin. At di ba alam naman ng lahat yung shame ng kung 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 kayo wala kayong naranasan ng mga ganito, praise the Lord. Mag-rejoice po kayo. Pero kung meron kayong some of this one na area sa buhay natin, ipa-deal po natin kay Lord yun. Amen. Kahit gaano man kaganda nga ang fig tree, but it's a fig tree. Di ba? Adam and Eve, when they found they were naked, they sewed fig leaves together and made themselves a covering. Kahit gaano man kaganda yung covering na yan, it's still a fig leaves. Hindi po yan it cannot protect us. Ano man yung mga coping mechanisms na yun, na akala natin it meets us, it covers and protect us, but hindi po yun enough. Hindi po yun talaga ang nakaka-protect sa atin. False self natin, it shows our inclination to hide from God and other people. Kaya kung makita niyo po, pakaramihan pag medyo meron silang nagawang kasalanan or may mga may parang nanghihina sila, talagang sumaseparate sila sa group, sumaseparate sila sa Panginoon. Yun ang inclination kasi. And our false self that we show to others because we believe that this is more acceptable. Pinapakita lang natin yung akala natin na acceptable. So, acknowledge po natin yung need para ma-receive po natin yung healing. Amen? At yung mga weakness natin, again, is we let us use it to draw near to the Lord. And yun lang po. Praise God. So, let us allow the Lord, let us tell the Lord, Jesus is saying to us, what do you want me to do for you, my child? Amen. Praise God. So, yun lang po at I pray na sa sa Sabado ay maging open po tayo sa ating Panginoon. Amen? May gusto po kayo dagdag, Kuya Albert? Maganda lang pag-explain at glory to God. Sila po kung may mga tanong sila. May tanong po ba kayo?
Or may gusto po kayong i-share? Ano? Seryosong nakikinig si Phyllis? Ikaw ba, Phyllis? Praise God. Okay na po? Okay po tayong lahat? Okay po? Ah, seryoso tayong lahat Bakit Mga antok ate. Isa na ako doon. Praise Hindi God. na mapagsalita. Kay Randy, may tanong po kayo kay Randy. May gusto po kayo dagdag? Wala naman po, basta handa na po silang mag-facilitate. Ayos na po sa akin. Yun po, masasabi ko lang po no, na be attentive na rin po sa facilitating kasi kakaiba po kasi yung mangyayari sa Saturday eh. So we will make it ano po yung kumbaga is paghandaan po natin yung para sa Saturday kasi na-experience ko po kasi yan sa Red Deer. So as a sharing lang po at talagang overwhelmed po no. Talagang humagulhol. Sabi nga nila, alam niya siya yan, pumunta rin siya. So dapat i-ano po natin yung anointing, no? Syempre pag-pray natin at saka pray natin na maging successful lang lahat and we believe po na sasamahan po tayo ni Lord. Lalo na po talaga sa mga facilitator, no? Although matrabaho po siya but very worth it. Napaka worth it po talaga. So it's time, no? It's time to to kumbaga sabi nga ito na po yung way, no? Na maano po nila, na encounter po nila ang bawat isa kasi sa dami nakaka-bless, ang dami natin eh. So ito yung sinasabi. So may second batch pa. So at least ma-experience po ng bawat isa. So to God be the glory po ate. Amen. Thank you po. So, kayo po na ngayon, makatapos ng DE, we might need some of you po para sa September to be a facilitator. Yan. Pero mayroon tayong din, we will also teach you how to facilitate later on. Pero yun po talaga ang goal natin po. So, after with DE, pag may need ng facilitation next time, ay mag-ano po tayo. Maganda po kasi minsan pag nag-facilitate ka kahit ilang beses, ikaw mismo, inaano ka rin ng Panginoon mini-minister ka rin. Yan. Si Ate Malin, may gusto ka i-share Ate Malin yung experience mo noon sa Red Deer? Tsaka si Kuya Gerald? Masasabi ko ate, exciting po ito. Exciting. Excited po ako honestly. Exciting. Nakaka-excite po. Amen. Yun lang po. Kasi this time, Kasi we know naman po na although ginawa na po natin ito, ang revelation po natin sa atin ni Lord is it could be like we had a different revelation from that time. And this time again po, we are expecting for another revelation po. Just like reading the Word of God, even though paulit-ulit na po natin siyang ginawa, but there's still a new revelation po. So yun po ang nilook forward ko po ate dito sa ating divine encounter. Praise God. Amen. Amen. Ate Che. Siguro po ang ma-share ko at saka yung advice ko po, be prepared spiritually, physically, mentally, emotionally. Yun po, kasi marami pong gagawin ang Lord po sa yung araw na ilan pa. Siguro pangalawang beses ko na pong nag-join ng Divine Encounter. And yung every Divine Encounter po ay na-attend ko ay may iba-ibang revelation po ang Lord. And siguro maganda yung you are prepared po para yung mabuhos mo po lahat at saka wag po tayong mag-hold back. Kung merong kailangan i-release at kung may kailangan i-share po. Yun po. Huwag pong mahiya. Yun po. Kasi confidential naman po yun. Tama po. May checklist po tayo doon. Check nyo na lahat kung anong sa tingin nyo ako. Praise God. Ate Luz. Si Ate Luz ay pangalawa na rin ito ni Ate Luz. Opo. Nakaka-amaze po talaga yung divine encounter.
Yung hindi mo masasabi mo po lahat. Maisusumbong mo lahat kay God, yung Mm. mga ups and downs mo po. Pero in a good way, nakakaluwag sa puso. So, Kasi yung time na yun yung free ka you are so free with yung mga kasalanan na nagawa mo. Parang renew, mm. parang renew your life. Yun po yung na-experience ko sa Red Deer noon. Amen. Thank Yes you, po. ate. Yes po. Praise God. Sa Ate Steph naman, maling mag-share tapos mag-closing prayer na po tayo. Unless may mga question po kayo. Ate Steph, may isi-share po kay Ate Steph? Ako naman po, kahit nung Sudan pa kasi, time namin, so EGR pa siya, Mm-mm. Encounters God Retreat. So, paulit-ulit po, every year po namin ginagawa. Kaya katulad din siyang nasabi na po nila that every year talagang looking forward, nakakapagod po talaga, mapa-camper, mapa-facilitator, mapa-teacher, lahat po yan. Parang pagkatapos parang hapong-hapo, pero at the same time po ay nakakakagaan talaga ng pakiramdam because you know that at the time parang na-renounce mo and as a camper talagang oo, mahihiya ka, but then isipin niyo po na as facilitators, pinagdaanan din po namin yan at hindi po kami nahiya and we Mm-mm. are we renounced everything and at napaka talaga po talaga na lahat po yan ay ma-check natin. Kahit nga yung sa tingin mo ay hindi mo nagawa, pero alam mo naman po, minsan hindi po tayo conscious na nagawa natin or nagawa ng ating mga kanununuan. Ano po? Mm-mm. So, it's at yung papel pa rin ba ang gagamitin natin? Apo. Susunugin, oo. Susunugin, so confidential po talaga yan. At as facilitators po ay ano po namin yan, pananagutan po namin, we are accountable to the Lord at of course, sinumpaan po namin yan na confidential. So, trust unto the Lord at sa facilitator po, medyo sa akin po talagang medyo hesitant ako nung una kong ginawa, but then yung nag-facilitate po sa akin, siya po ang naging nanay ko, spiritual nanay, and we've been close ever since. So isa rin po yun. Mm-mm. And yes, sabi nga ni Ate Che, we have let's prepare ourselves. Tulog po tayo ng maaga. This a Friday. Oo po. Tulog po tayo ng maaga. And kasi talagang nakakaubos siya ng energy at ng luha. Yun. Lahat ng sessions yata may luha. Kasi ma-convict ka ba? Kahit kaming mga facilitator din, parang oo nga, paulit-ulit ito, pero nare-renew po kami. Ayun po. So, ayun, nasabi na po ng lahat. Salamat din po sa po ngayon sa tinuro niyo po ngayon, Ate Aljane, about the fig leaves. Glory to God po. Amen. Kuya Albert? Ano sabihin ko? I think we're good. May mga yun na, nasabi naman ng mga kapatid natin, yung mga practical preparation, mental preparation, saka yung in-explain mo naman ngayon is yung spiritual preparation, acknowledging our need. So, I think we're ready. So, we expect something from the Lord. God will meet us on that day. Although the Lord is, the Holy Spirit is already living in us. Pero we want the overflow of the Holy Spirit. Talagang, we expect great things that God will do something great to sa araw na yan. Yan.
Praise the Lord. Praise God. Heart po tayo dyan. Praise the Lord. Amen. Palakpak tayo. Dali, palakpak tayo. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, magka-close lang po ako ng prayer and then, um, ito ay isi-share ko po kasi ni-record ko ito, I'll upload sa YouTube para doon sa mga hindi naka-join para at least pwede nilang balikan before Saturday. Praise God. Thank you po sa time ng bawat isa at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O God, for this wonderful afternoon, Lord. Thank you, O God, sa heart ng bawat isa, Panginoon. Nakikita niyo po ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, of what condition our hearts are in right now, O God. And nalangin namin, Lord, ay imit niyo po ang bawat isa, Panginoon. Na magkaroon kami ng encounter sa inyo, O God. Yung need namin, Panginoon, the need, O God, itong mga emptiness ng mga buhay namin, ay kayo po, Lord God, ang patuloy na mag-fill in. Yung mga brokenness ng buhay namin, O God, ay that you will be the one who make us whole, O Lord God. And thank you, Lord, for the healing, Panginoon, sa mga workers niyo sa Gia Calgary, O Lord God, na ngayon, O Lord God, ay it's great, O God, to see the family, Lord Jesus, but it's even more greater, O Lord God, na kapag kaming bawat isa sa amin ay totally, O Lord God, ma-heal sa aming mga past, O Lord God, para mas lalo kaming magamit effectively sa ministry, Panginoon. Mas lalo kaming maging healing community, O God, ang church ng Gia Calgary, O Lord God, na maging healing community kami, maging blessing kami, O Lord God, sa mga dadalhin niyo pang marami niyo pang dadalhin na souls, O Lord God. Lalo na, Lord, sa end times ngayon, sa panahon ngayon, O God, that a lot of people are hurting, Panginoon. A lot of people, O God, don't know where to find strength, O God, and comfort, O Lord Jesus. And that as you make us whole, O Lord God, and that we can impart you, Lord Jesus, to others as well. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. That I pray, O God, na i-ready niyo ang heart ng bawat isa, Panginoon. That hindi kami mahiya, Lord, na sabihin, Lord, we need you, O God. Lord, I want you, O God, to help me in this area of my life, Lord Jesus. Na magkaroon kami, Panginoon, ng strength and courage, O Lord God, na sabihin sa inyo, Panginoon, in what areas that we needed help, O Lord God. Hallelujah, Panginoon, na you are a great physician, you are a great healer, O Lord God, na kayang-kaya niyo po, Panginoon, gamutin, Panginoon, ang mga yung mga self na sometimes we don't understand, oh Lord God, ourselves, Lord, bakit nagawa namin ito, bakit nasabi namin ito, Panginoon. But Father, we thank you, oh Lord God, dahil you will heal us, oh God, at mga issues namin sa buhay ay hindi namin ito ipapasa sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon, kundi itong mga issues na ito ay i-heal niyo kami, oh God, para maging blessing kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sa tanghaling ito, O God, and sa mga hindi naka-join, O Lord, na magjo-join sila later on, Panginoon, we pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng availability, na makalisten sila sa topic na ito before our May 17, O God. Lord, maraming salamat, Lord, and we give you praise, we give you honor, Lord Jesus, we bless each and every one of us here, O God, sa gabing ito, sa tanghaling ito, Panginoon. We give praise, honor, and thanksgiving, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you. Praise Thank the you. Lord. God bless po Amen, everyone. We'll Lord. stay po. Amen. Amen. Praise God po. Amen. See you Bye sa- po. God bless. Oh, God bless. on Saturday. See you on Saturday yung magpa-practice. See See you you po. sa See you Saturday. God bless. Sleep Kung may early. tanong po kayo, Thank you po. send Thank you. personal message na lang po if you have questions. Bye po. God bless po. Siguro na panangalan ah. Baka nung ata po.